rise today in defense of dignity, our national dignity. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public servants of a democratic republic. They are correct, and the Chinese government is wrong. Wala silang karapatan na punahin ang malayang pagpapahayag sa ating bansa. Dahil sa kanilang bansa, walang tunay na freedom of speech. Mga kritiko ikinukulong at misteryosong namamatay pa. Ang mga mamahayag, pinapatahimik, opinyon, kinokontrol tulad po nangyayari doon sa Hong Kong kung ilang kritiko nila ay kinulong na. Let us be very clear, Mr. President. The West Philippine Sea is ours. Live mula dito sa West Philippine Sea, Atin ito! Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihing teritoryo ito ng Pilipinas. Matagal na nila itong inukupa at bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi ito pinalampas si Senador Panfilo Lacson. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality of Palawan, the province of Palawan. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group, and it is ours. Ang Kalayaan Island Group ay binubuo ng 7 isla at 2 bahura na sakop ng lalawigan ng Palawan. Ang land area nito mahigit 88 hectares, kaya ito ang pinakamalaking munisipalidad sa bansa. Sa Pag-asa Island may nakatirang halos 400 residente at nakatatag dito ang isang barangay. Ang buhay ng mga taga-Pag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino na nakatira malapit sa dagat. Pero sila araw-gabi nakaharap sa banta hatid ng mga barko ng China na abot tanaw lamang nila. Kaya hindi nagustuhan ng mga taga-Pag-asa Island ang sinabi ni Marcoleta. We were offended. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin?
anong silbi ng mga magigiting na mamamayan namin? Na, kumbaga, they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, bringing their kids. Isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Paglilinaw ng mga eksperto, hindi naman easy ang batayan kung bakit teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Yung sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, kiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng exclusive economic zone. Mali po yun. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Membro ng Congress si Marcoleta yung pinasayan. So dapat alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin. Unang mahalagang punto, matagal na ang sovereign claim ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Noong 1978 pa, sa ilalim ng Presidential Decree 1596, opisyal nang idineklara ng Pilipinas na bahagi ng pambansang teritoryo ang KIG at isinama ito sa Palawan. At pinagtibay pa ito ng Republic Act 9522 kung saan sinasabi ng Philippine Baselines Law of 2009 na malinaw na kinikilala ng bansa ang Kalayaan Island Group bilang bahagi ng regime of islands sa ilalim ng UNCLOS. Sa madaling salita, sa sariling batas ng Pilipinas, sa opisyal na mapa at sa international submissions natin, makikita nyo ngayon sa loob ng pulang linyang yan ang mga teritoryo ng Pilipinas kasama na ang KIG. Hindi rin ito basta claim sa papel. Sa Pag-asa Island, may aktwal na pamahalaan, may mga Pilipinong residente, may paaralan, health center at pasilidad ng gobyerno. Sa international law, yan ang tinatawag na effective occupation and administration, isang matibay na ebidensya ng sovereignty ng isang bansa sa isang lugar. Ano naman yung kaibahan nito sa EEZ? Ang EEZ ay 200 nautical miles kung saan may karapatan ng isang bansa sa resources sa dagat. Sa kaso ng Pilipinas, ang hangganan nito ay yung blue na linya na nakikita nyo dyan. Sa 2016 arbitral ruling, pinawalang bisa ng tribunal ang malawak na 9-dash line claim ng China at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong EEZ. Bagamat hindi nito tinukoy kung sino ang may-ari ng mga isla, lalo nitong pinalakas ang legal na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea para gamitin at pakinabangan ito. Sa madaling sabi, ang EEZ ay hindi basehan ng pagmamay-ari ng lupa o isla. Kaya kahit may bahagi ng KIG na lampas sa EEZ ng Pilipinas, hindi ito nangangahulugan na nawawala ang karapatan natin doon. Halimbawa, bagamat nasa labas ng EEZ ng Pilipinas ang Pag-asa Island, ang sentro ng bayan ng Kalayaan, bahagi pa rin ito ng Pilipinas dahil nakita ko mismo doon na ang mga Pilipino ang nakatira at bandila ng Pilipinas ang nakataas sa isla. Ang 193 na mga naninirahan sa isla, salat sa luho. Generator set at solar ang supply ng kuryente. Sa siyam na islang bahagi ng Kalayaan Island Group, tanging ang Pag-asa ang may balon o malinis na water source. Desalinated ang inuming tubig. Para kay Patrolman Marvin Tagayuna na bagong deployed dito, may filter naman dyan, ma'am, na sinasalin po namin. Pwede naman po siyang inumin. Wala po kaming gripo, ma'am. Hindi naman nagsasakit siya namin, ma'am. So, goods naman po siya inumin. libre din ang pagpapadala ng supply sa tulong ng Coast Guard vessels. Pero bago naman makadaong sa isla o kapag ship-to-shore operations, ilang metro ang taas ng alon na sasalubungin. Parang bulak sa puti ang buhangin at parang salamin ang tubig sa linaw sa Likas Island, dito pa din sa West Philippine Sea. Mala-paraiso. Ang buhay, payak. Ang naval detachment dito, umaasa sa regular resupply mission para sa inuming tubig o sa ulan. Para sa supply ng pagkain, back to basics sila. Mga tanim na gulay at alagang manok at kambing o nangingisda. Plus, the territorial sea of our islands outside
the 200 nautical miles. Klaro yun. Basahin niya lang yung batas. Maraming batas na raw, domestic at international, ang nagpatunay na teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Ang Presidential Decree 1596 na nilagdaan ni dating Pangulong Marcos Sr. na nagdeklara sa Kalayaan Island Group bilang teritoryo ng Pilipinas. Kinilala rin ng United Nations Convention on the Laws of the Sea o UNCLOS ang pagsaklaw ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. At ito ang basihan ng Republic Act 9522 o ang Archipelagic Baseline Law of the Philippines kung saan bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan. Nariyan rin ang Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act na nagtakda ng maritime zones sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. At pinatibay pa raw ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas laban sa China. Kinilala na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan? Batikos pa ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio kay Marcoleta. You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. Kasi you are echoing the position of China. If you're undermining our own position, if you are defending the position of the People's Republic of China, if you are advancing their interests, and at some point questioning our own position, I don't think that this is a patriotic service to the Filipino people. This is actually treasonous, no? You are considered a traitor already. Tinawag na traidor sa bayan ni Commodore G. Tariela ang mga Pilipinong binabaliwala ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa halip ay ipinagtatanggol pa ang naratibo ng China. Aniya, kung ang isang opisyal ay pinapahina ang posisyon ng bansa, ipinagtatanggol ang posisyon ng People's Republic of China o itinataguyod ang kanilang interes habang kinukwestiyon ang sariling posisyon ng Pilipinas, ito ay hindi itinuturing na paglilingkod sa sambayan ng Pilipinas. Para sa akin, tama yung sinabi ni Senator Kiko Pangilinan. This was also addressed already by Justice Antonio Carpio and a lot of legal experts din. No? The mere fact that this was already decided by the arbitral tribunal, and we even recognize this as an arbitral award in favor of the Philippines and debunking the 9-dash line claim of the People's Republic of China. There's no reason for us to make an issue out of it. And secondly, meron na tayong Philippine Maritime Zones Act. This act have already established yung mga hinahanap na issues pagdating sa mga maritime zones natin. So I have once again uploaded the compiled videos, no, highlighting the dangerous maneuver, the intentional ramming, the use of water cannon, massive illegal reclamation, and the deployment of the Chinese maritime militia. All of these incidents that we publicized for over the years, we have photos and videos to support that position.